nakarating na sila. Ang boses ni Tatay Ador ay halos isang bulong lang, tuyo at garalgal, na parang dahong tuyo na kinakaluskos ng hangin. Nakatayo siya sa tabi ng bintanang nakaharap sa eskinita. Ang mga mata niyang dati puno ng buhay ay nakatitig ngayon sa kawalan. Hindi kumukurap. Nasa likod niya si Lino, nag-aalangan kung lalapit ba o hahayaan na lang ang ama. Pang-34 na araw na mula nang ilibing si nanay. At sa loob ng 34 na araw, unti-unting naging anino na lang si Mang Ador sa sarili niyang bahay. Ang katahimikan dito sa loob ay hindi na katahimikan ng kapayapaan, kundi ng pagluluksa. Isang katahimikang mabigat, malagkit, na kumakapit sa bawat sulok ng bahay. Pinunasan ni Lino ang pawis sa kanyang noo. Ang tindi ng init ng 3:00 ng hapon. Oras ng siesta. Oras kung kailan natutulog ang Barangay Santa Ines, biglang binasag ng pamilyar na tunog ang katahimikan sa labas. Ang matinis na sigaw ng magtataho, taho. Sinundan ng kalembang ng sorbetero. Mga tunog ng buhay, mga tunog na dati nagpapasaya kay Lino. Ngayon, parang pang-iinis na lang ang mga ito sa kanilang pagdadalamhati. Pero may sumingit na bagong tunog. Hindi ito sigaw. Hindi rin kalembang. Ito'y isang tunog ng kahoy na pinag-uumpog. Tok, tok, tok. Isang tunog na mabagal, may ritmo, na parang hakbang na palapit. Ayan na sila, bulong ulit ni Mang Ador. At sa pagkakataong ito, may bahid ng pananabik sa boses niya. Sumilip si Lino sa bintana, sa ibabaw ng balikat ng kanyang ama. Isang maliit na karito ng dahan-dahang tumutulak sa eskinita. Itinutulak ito ng isang payat na lalaki, si Tonyo, na walang emosyong nakatingin sa daan. Sa tabi niya naglalakad ang isang babae, si Elara. Ang buhok ay itim na itim at ang mga matay malalalim, tila hindi nakikita ang nakikita ng iba. Bago sila dito, hindi sila taga Santa Ines. At ang amoy na kasabay ng kariton ay hindi kapani-paniwala. Isang bango ng bagong lutong pagkain, malinamnam na may halong tamis at anghang na hindi maipaliwanag ni Lino. Bigla, naramdaman niyang kumalam ang sarili niyang sikmura. Ang bango ay parang isang kamay na humahaplos sa ilong mo, nang aakit, nang iimbita. Chicharong bulaklak, bagong luto, ang alok ni Elara. Ang boses niya ay kalmado at pantay. Walang sigla, pero tumatagos sa pandinig. Nakita ni Lino ang paglunok ng kanyang ama. Ang maliit na paggalaw ng Adam's apple nito sa payat na leeg. Hindi lumingon si Mang Ador. Bumili ka, Lino. Gusto ko niyan. Nagdalawang isip si Lino. Ngunit ito ang unang beses sa mahigit 1 buwan na humiling ang kanyang ama ng kahit ano. Ito ang unang pagkislap ng kahit anong pagnanasa sa mga mata nitong laging nakalubog sa kalungkutan. Kumuha siya ng ilang barya sa ibabaw ng kanilang lumang radyo at lumabas ng bahay. Habang papalapit siya sa kariton, mas lalong tumitindi ang amoy. Nakita niya ang mga piraso ng chicharong bulaklak sa isang malaking kawa. Ginintuan ng kulay, kumukuti-kutitap sa mantika. Ang tunog ng pagsasalin ng mantika, pamilyar. Pero habang pinapakinggan niya ng maigi, sa ilalim ng lahat ng yon, may kakaibang tunog. Isang mahinang-mahinang hiss, parang radyong walang signal. Pabili po, sabi ni Lino, sinisikap na huwag ipahalata ang pagtataka.
Tumingin sa kanya si Elara. Ang mga mata niya ay hindi gumagalaw. Magkano? 20 piso po. Hindi ngumiti si Elara. Kumuha siya ng sipit at nagsimulang mamulot ng mga piraso ng chicharon. Inilalagay ang mga ito sa isang maliit na supot na papel. Bawat galaw niya ay tiyak, walang nasasayang na kilos. Inabot niya ang supot kay Lino. Nang magdikit ang kanilang mga daliri, napansin ni Lino na malamig ang balat ng babae. Kakaibang lamig sa ganitong nakakapasong hapon. Inabot ni Lino ang bayad. Kumuha ng sukli si Elara mula sa isang maliit na bayong, isang lumang 5 pisong barya. Nang ilagay niya ito sa palad ni Lino, muntik na itong mabitawan ng binata. Ang barya ay sobrang lamig, parang galing sa yelo. "Salamat," sabi ni Elara at itinulak na muli ni Tonyo ang kariton. Tok, 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 papalayo. Pumasok si Lino sa bahay. Hawak ang supot at ang malamig na barya. Inabot niya ang pagkain sa kanyang ama. Agad itong kinuha ni Mang Ador, umupo sa kanilang lumang silyang yantok at nagsimulang kumain. Ang bawat kagat ay malutong. Crunch. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kanilang tahimik na sala. Kumain si Mang Ador na parang isang taong gutom, na parang ngayon lang ulit nakatikim ng pagkain. At habang kumakain siya, ngumiti siya. Isang maliit na ngiti sa simula na unti-unting lumaki habang ginunguyan niya ang chicharon. Ito ang unang ngiti na nakita ni Lino sa mukha ng kanyang ama mula nang mamatay si nanay. Isang nanggiting nagpainit at kasabay na nagpalamig sa buong katawan ni Lino. Ang ngiti ay naroon sa mga labi niya, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Lino, sinusubukang iwaksi ang kaba. Baka ito na ang simula. Baka ito na ang kailangan ni tatay para bumalik sa dati. Nang gabing iyon, pagkatapos magligpit ng pinagkainan, pumasok si Lino sa kanyang kwarto na may dalang kakaibang pag-asa. Maaga niyang narinig na pumasok sa silid si Mang Ador. Marahil ay napagod, marahil ay nakatulog na ng mahimbing. Madaling araw na nang magising si Lino. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang tunog, isang mahinang kaluskos galing sa kusina. Kaskas, kaskas. Dahan-dahan siyang bumangon, tinatantya ang bawat hakbang para hindi lumikha ng ingay. Ang puso niya ay biglang bumilis, tumitibok ng malakas sa kanyang dibdib. Bakit may gising pa? Sumilip siya sa siwang ng pinto ng kusina. Ang ilaw lang mula sa buwan sa labas, ang nagsisilbing liwanag. At doon, sa sahig, nakita niya ang kanyang ama. Si Mang Ador. Nakaluhod sa tabi ng basurahan. Hawak niya ang supot na papel na pinaglagyan ng chicharon kanina. At dahan-dahan, gamit ang kanyang mga daliri, kinakaskas niya ang mga mumo at ang natuyong mantika na naiwan sa papel. At isinusubo ito. Paulit-ulit. Ang bawat galaw ay desperado, gutom, halos parang hayop. Hindi humihinga si Lino. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naging purong takot. Ito ay hindi ang kanyang ama. Ang aninong nakaluhod sa dilim na kumakain mula sa basura ay ibang nilalang. Kaskas, kaskas. Ang mahinang tunog ay umalingaw-ngaw sa gabi. At para kay Lino, ito na ang pinakanakakatakot na tunog sa buong mundo. Lumipas ang ilang araw at ang kariton nina Elara at Tonyo
ay naging sentro ng hapon sa barangay Santa Ines. Parang orasan, pagpatak ng 3:00, maririnig na ang mabagal na tok, tok, tok ang kanilang pagdating at kasabay nito ang paglabas ng mga tao mula sa kani-kanilang bahay na parang mga langgam na naakit sa isang patak ng pulot. Naging pang-araw-araw na ritual na ni Lino ang pagbili ng chicharong bulaklak para sa kanyang ama. At sa bawat araw, nakikita niya ang pagbabago, hindi lang kay Mang Ador, kundi sa buong paligid. Ang mga dating nagtatawanang kapitbahay sa tindahan ni Aling Mercy ay hindi na nagpapansinan. Nag-aabang na lang sila, nag-aaway sa kung sino ang unang nasa pila. Ang mga batang dati kontento sa ice candy ay nagmamaktol na ngayon. Hinihila ang palda ng kanilang mga ina, humihingi ng pambili ng chicharon. May isang tensyon sa hangin, isang pagmamadali, isang pagkainip na hindi dating naroroon. At ang amoy ng sampagwita na laging kasama ng kariton. Sa umahaunay, inakala ni Lino na galing ito sa kwintas na sampagwitang nakasabit sa maliit na krus sa kariton. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may mali sa amoy. Ito'y isang amoy na pilit nagpapanggap na mabango. Matamis, oo, pero may pait sa dulo. Parang bulaklak na nagsisimula ng mabulok. Ngunit ang pinakakakaibang napansin ni Lino ay ang epekto ng oras. Isang hapon, habang nakapila, narinig niya ang mabagal at malalim na kalembang ng kampana mula sa simbahan sa bayan. Hudyat ng orasyon. 6 na ng gabi. Dati, kapag tumunog ang kampana, lahat ay humihinto. Saglit na mananahimik, magdarasal, mag-aantanda. Isang sagradong tradisyon. Pero hindi ngayon. Nang magsimulang tumunog ang kampana, isang kakaibang pagbabago ang nangyari sa pila. Ang pagkainip ay naging desperasyon. Ang mga bulungan ay naging pag-aagawan. "Ako na! Kanina pa ako dito!" Sigaw ng isang lalaki. "Bilisan niyo naman!" Reklamo ng isang babae. Tinutulak ang nasa unahan niya. Ang mga mata nila. Nakita ni Lino ang mga mata nila. Ang dating mga matang puno ng kwento at ngiti ay naging walang laman. Nakatitig lang sa ginintuang chicharon sa kawa. Gutom. Isang uri ng gutom na hindi pa niya nakikita kailanman. At doon, nasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Si Aling Rosa, ang pinakamabait na matanda sa kanilang eskinita, na laging may dalang ulam para sa kanila ni Mang Ador, na parang pangalawang lola na niya. Nakabili na si Aling Rosa ng isang supot, pero nakita niyang may isang bata sa tabi niya na masayang hawak ang sariling balot. Sa isang mabilis na haltak, inagaw ni Aling Rosa ang chicharon mula sa kamay ng bata. "Akin na yan! Kulang pa to, kulang pa to!" sabi ng matanda. Ang boses ay magaspang. Umiyak ang bata. Walang pumansin. Lahat ay abala sa sarili nilang pagkasabik. Tumayo lang doon si Lino, nanlalamig sa gitna ng init. Hindi tama ito. May mali. Napansin din niya. Hindi niya kailanman nakita si Elara o Tonyo na kumain ng sarili nilang tinda. Nakatayo lang sila, mga tahimik na tagamasid sa kaguluhang nilikha nila. Dala ang binili para sa ama. Umuwi si Lino na mabigat ang dibdib. Nadatnan niya si Mang Ador na naglalakad-lakad sa sala. Pabalik-balik, parang isang hayop sa loob ng hawla. "Nakuha mo?"
Tanong agad nito. Hindi man lang siya binati. Opo, tay. Inabot niya ang supot. Halos agawin ito ni Mang Ador at mabilis na umupo para kumain. Habang ngumunguya ang ama, muling tumunog ang kampana ng simbahan. Ang huling kalembang para sa orasyon. Automatikong huminto si Lino. Yumuko siya ng bahagya at nag-antanda. Amen. Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang ama. Naghihintay na gawin din nito ang dati niyang ginagawa. Pero si Mang Ador ay tuloy lang sa pagkain. Hindi ito huminto. Hindi man lang nagtaas ng tingin. Tay, mahinang tawag ni Lino. Ang orasyon po. Dahan-dahang itinigil ni Mang Ador ang pagmuya. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Lino. Ang mga mata ng kanyang ama ay madilim sa sala, napapalubog na ang ilaw. Walang kurap ang mga ito, walang emosyon, walang pagkilala. Isang malamig at matalim na titig. At nagsalita ito, isang boses na mas malalim, mas garalgal kaysa sa dati. Isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa batok ni Lino. Hindi ito ang boses ng kanyang ama. Nasaan ang chicharon ko? Ang dating banal na tunog ng kampana na Kinyaha ay humina na sa malayo. Para kay Lino, hindi na ito isang tawag para sa pagdarasal. Isa na itong babala. Ang katawan ni Mang Ador ay nasa bahay, pero ang isip niya ay laging nasa labas, nag-aabang. Hindi na siya halos nagsasalita. Hindi na rin siya nanonood ng telebisyon. Nakaupo lang siya sa kanyang silyang yantok, ang mga mata ay nakapako sa bintana, naghihintay sa pamilyar na tunog ng tok, tok, tok. Sinubukan ni Lino ang lahat. Kinuwentuhan niya ang ama tungkol sa mga nangyari sa palengke. Nagpatugtog siya ng mga lumang kanta ni Diomedes Maturan na paborito nito. Nagluto pa siya ng sinigang na paborito ni nanay. Umaasang maaaalala ng amoy nito ang dating sila. Walang epekto. Parang isang basong unti-unting tinitigasan ng laman. Ang tanging nagpapakilos na lang kay Mang Ador ay ang pagdating ng kariton. At sa paglipas ng mga araw, napansin ni Lino ang isa pang kakatuwang bagay. Si Bantay, ang asong askal ng kapitbahay nilang si Mang Carding, na dati maingay at palatahol, ay nag-iiba rin ng ugali. Sa tuwing papalapit pa lang ang kariton ni na Elara at Tonyo, magsisimula itong tumahol ng sunod-sunod. Isang tahol na hindi ordinaryo. Isang tahol na puno ng takot. Ngunit sa sandaling mapatingin dito si Tonyo, sa isang tingin lang na malamig at walang emosyon, biglang tatahimik si Bantay. Uungol ito ng mahina. Ipapasok ang buntot sa pagitan ng mga hita at tatakbong pabalik sa ilalim ng bahay nila. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na nakatulala na naman, hindi na nakayanan ni Lino. Kailangan niyang subukan ang isang huling paraan. May isang bagay na mas malakas pa sa amoy o tunog. Isang alaala. Pumasok siya sa kwarto ng mga magulang niya. Ang amoy ng damit ni nanay ay naroon pa rin. Bahagya, binuksan niya ang lumang aparador at kinuha ang isang bagay mula sa ilalim ng mga damit. Ang wedding album nila. Maingat niya itong dinala sa sala. Tay, mahinang tawag niya. Walang reaksyon. Umupo si Lino sa sahig sa harap ng kanyang ama. Binuksan niya ang album sa pinakapaboritong pahina ni Mang Ador. Ang litrato nila ni nanay noong araw ng kanilang kasal. Si nanay sa kanyang puting bestida, napakaganda
Abo si tatay sa kanyang barong payat pa pero ang ngiti ay abot tenga. Isang litrato ng purong kaligayahan. Tay, tingnan niyo po, sabi ni Lino. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Itinaas niya ang album. Naaalala niyo pa po ba? Dahan-dahan, ibinaba ni Mang Ador ang kanyang tingin mula sa bintana patungo sa litrato. Tinitigan niya ito. Matagal. Tahimik. Sa isang saglit, nakakita si Lino ng kislap. Isang kislap ng dating siya. Itinaas ni Mang Ador ang kanyang kamay. At gamit ang kanyang hinlalaki, marahan niyang pinunasan ang isang maliit na alikabok sa ibabaw ng mukha ng kanyang asawa sa litrato. Isang kilos na puno ng pagmamahal. Isang kilos na pamilyar. Napangiti si Lino. Isang nangngiti ng laking pasasalamat. Nandyan pa siya. Nasa loob pa siya. Kasabay nito, isang mahinang tunog ang narinig ni Lino. Bzzz! Isang langaw. Isang malaking berdeng langaw na umali-aligid sa wedding album. Hindi niya ito napansin kanina. Hindi niya alam kung saan ito nanggaling. Ang kislap sa mga mata ni Mang Ador ay biglang nawala, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Ang kamay niyang humahaplos sa litrato ay bumagsak sa kanyang kandungan. Ang mukha niya ay muling naging blanko. Isang maskara ng kawalan. Ibinaba niya ang tingin mula sa litrato at itinuon ito kay Lino. Isang titig na malamig. Isang titig na parang tumitingin sa isang estranghero. At pagkatapos, sa isang boses na patag, walang emosyon, at mas nakakatakot pa sa anumang sigaw, nagtanong si Mang Ador. Sino ang babaeng yan? Ang apat na salitang iyon ay tumusok sa puso ni Lino na parang isang punyal na yari sa yelo. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang mahinang bizz ng langaw ay biglang naging isang ugong na nakakabingi sa loob ng kanyang ulo. Basag. Lahat ay basag. Ang alaala, ang pag-asa. Ang puso ni Lino. Nabitawan niya ang album. Kumalatog ito sa sahig na semento. Ang tunog ay isang pasabog sa gitna ng kanilang nababasag na katahimikan. Ang litrato ng kanyang mga magulang, nakangiti, ay nakatingin sa kanya mula sa sahig. Isang larawan mula sa ibang buhay. Isang mundo kung saan kilala pa ng kanyang ama ang babaeng pinakasalan nito. Tumingin si Lino kay Mang Ador. Ang kanyang ama ay nakabalik na ang tingin sa bintana, na parang walang nangyari. Na parang hindi niya sinaksak ng paulit-ulit ang puso ng sariling anak. Hinihintay na lang ulit nito ang tunog ng kariton. Ang tok, tok, tok. Hindi na ito ang tatay niya. Ang katotohanan iyon ay tumama kay Lino ng buong bigat. Hindi ito simpleng pagluluksa. Hindi ito simpleng pagkasabik sa pagkain. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na hindi niya kayang labanan ng mag-isa. Bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Isang pangalan na iniilagan ng karamihan sa Santa Ines. Isang pangalang binubulong-bulong lang na may kasamang takot at pangungutya. Aling Nita. Ang matandang albularyo sa dulo ng eskinita. Wala ng pagpipilian. Ang lohika ay wala ng silbi. Ang pag-asa ay nabasag na kasama ng album. Sama sa isang iglap, tumayo si Lino. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya pinulot ang album. Hindi niya kayang hawakan ulit ito. Tumalikod siya. Hindi na siya nagpaalam.
Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng kanilang bahay, na ngayon ay parang isang puntod. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang ugong ng langaw na naiwan sa loob. Kasama ng estrangherong nakaupo sa silya ng kanyang ama. Tumakbo siya, hindi lumilingon, patungo sa bahay sa dulo ng eskinita. Ang bahay ni Aling Nita ay nasa pinakadulo ng eskinita. Halos natatabunan na ng isang malaking puno ng balete na ang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa bakod. Ang gate na yari sa kawayan ay bahagyang nakabukas na parang isang paanyaya at babala ng sabay. Huminto si Lino sa harap nito. Habol ang kanyang hininga. Pinapakinggan ang tibok ng sariling puso na kumakarera. Sa loob ng ilang segundo, nag-alinlangan siya. Paano kung tama ang mga tsismis? Paano kung totoo ang sinasabi nilang may kung anong kababalaghan sa loob ng bahay na ito? Ngunit muli, sumagi sa isip niya ang blangkong titig ng kanyang ama. Ang tanong na, sino ang babaeng yan? Iyon lang ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tinulak niya ang gate at pumasok. Ang init sa labas ay biglang napalitan ng kakaibang lamig sa loob ng bakuran ni Aling Nita. Ang hangin ay mabango, amoy ng pinatuyong mga dahon, luya at lupa na nabasa ng ulan. Ang bahay mismo ay maliit, gawa sa kahoy, at ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina. Kumatok siya sa pinto. "Tao po, Aling Nita." Walang sumagot. Kumatok siya ulit, mas malakas ngayon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, isang maliit na siwang lang. Isang pares ng matang matatalim ang sumilip sa kanya. "Anoong kailangan mo?" Ang tanong ng isang boses na magaspang, parang tuyong dahon. Kailangan ko po ng tulong," nauutal na sabi ni Lino. "Ang tatay ko po, si Mang Ador." Binuksan ni Aling Nita ang pinto ng tuluyan. Isa'y siyang maliit na babae, kuba na sa katandaan, at ang mukha niya ay puno ng mga guhit ng panahon. Mga guhit na parang mga kwentong hindi pa nasasabi. Nakasuot siya ng simpleng duster at may rosaryong nakasabit sa leeg. Pinapasok niya si Lino. Ang loob ng bahay ay masikip, puno ng mga garapon na may lamang iba't ibang uri ng herbal, mga nakasabit na anting-anting, at mga imahen ng santo na nakapatong sa isang maliit na altar na may kandilang sindi. "Umupo ka," utos ni Aling Nita. Itinuturo ang isang bangkong kahoy. Sumunod si Lino. Pinagmasdan siya ng matanda habang nagtitimpla ito ng salabat sa isang sulok. "Anong problema ng ama mo? Nilalagnat? May masakit sa katawan?" Hindi po ganon," sabi ni Lino. Pinipilit na buuin ang mga salita. "Nag-iba po siya simula nang dumating yung mga bagong magchichicharon dito." Huminto sa paghalo si Aling Nita. Lumingon ito ng bahagya. "Ang chicharong bulaklak." Tumango si Lino. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkawala ng gana ng ama niya sa lahat ng bagay. Maliban sa chicharon. Ang pagbabago ng ugali ng mga tao sa barangay. Ang orasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang paglimot nito sa kanyang ina. Tahimik lang na nakinig si Aling Nita. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nang matapos si Lino, bumalik ito sa paghalo. "Gutom lang yan, iho," sabi ng matanda. Ang boses ay walang gana. "O baka epekto ng pagluluksa. Malalim ang sugat kapag nawalan ng kabiyak."
Baka kung ano-ano na ang naiisip mo. Hindi po, giit ni Lino. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Iba po talaga. May dala po ako. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang 5 pisong barya. Ang isa sa mga baryang isinukli sa kanya ni Elara, ilang araw na ang nakalipas. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Hindi ito hinawakan ni Aling Nita. Tinitigan niya lang ito. Matagal. Biglang nagbago ang itsura ng matanda. Ang kaninang pagwawalang bahala ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang pagigting sa kanyang mga panga. Isang kislap ng pagkilala o takot sa kanyang mga mata. Nakita ni Lino ang isang lumang pilat sa kanyang pulso. Hugis, kakaiba. Saan mo galing yan? Tanong ni Aling Nita. Ang boses niya ngayon ay mahina at seryoso. Sukli po, mula sa babaeng nagtitinda. Dahan-dahang umiling si Aling Nita. Ang mga mata ay hindi inaalis sa baryang malamig. Hinawakan niya ang rosaryo sa kanyang leeg. Bumulong siya ng isang maikling dasal na hindi naintindihan ni Lino. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lino. Ang titig niya ay tumatagos na parang binabasa ang kaluluwa ng binata. Hindi yan aswang, iho, sabi niya sa isang bulong na puno ng bigat. Ang hangin sa silid ay tila lalong lumamig si. Mas luma pa dyan. Huminto siya at sa katahimikan na sumunod, narinig ni Lino ang pagtiktak ng isang lumang orasan sa dingding. Bawat tiktak ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Ang kinakain niyan. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay halos hindi na marinig. Ay hindi laman, kundi alaala. Ang mga salita ni Aling Nita ay parang mga batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Lumilikha ng alon ng takot na yumayan sa buong pagkatao ni Lino. Alaala, iyon pala ang kinukuha sa kanila. Hindi buhay. Isang bagay na mas mahalaga pa. Paano po natin malalaman? Tanong ni Lino. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Aling Nita. Tumayo siya at may kinuha mula sa ilalim ng kanyang altar. Isang lumang palanggana na yari sa metal at isang puting kandila na walang anumang marka. Kumuha ka ng damit ng ama mo, utos niya. Isang damit na madalas niyang suotin. At isama mo ang kaibigan mo, yung nagdududa. Kailangan natin ng isang taong matibay ang pag-iisip dito. Agad na naisip ni Lino si Carlo. Tumango siya at mabilis na umalis. Habang tumatakbo pabalik sa kanilang bahay, tinawagan niya ang kaibigan. Pre, pumunta ka sa bahay ni Aling Nita. Ngayon na, sabi ni Lino. Halos hindi makahinga. Ano? Yung mangkukulam? Huwag mo sabihing naniwala ka na sa mga yon. Sagot ni Carlo sa kabilang linya, may halong pang-aasar. Basta pumunta ka na lang. Kailangan kita dito. Giit ni Lino bago ibaba ang tawag. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Mang Ador sa parehong posisyon. Nakatingin sa labas. Kumuha si Lino ng isang luma nitong kamisa de chino mula sa sampayan at bumalik agad sa dulo ng eskinita. Nag-aabang na roon si Carlo. Nakakunot ang noo. Ano bang kalokohan to, Lino? Bungad nito. Manahimik ka na lang muna at magmasid bang Sagot ni Lino. Hinila ang kaibigan papasok. Sa loob, handa na ang lahat. Nakapatong ang palanggana sa gitna ng maliit na lamesa. Puno ng tubig na malinaw. Inabot ni Lino ang damit kay Aling Nita.
Pinunit ng matanda ang isang maliit na piraso nito at inilagay sa tabi ng palanggana. Sinindihan niya ang kandila. Ang anino nilang tatlo ay nagsayaw sa mga dingding na puno ng anting-anting. "Tawas, duay!" bulong ni Aling Nita. Hindi ito nanghuhula. Nagpapakita lang ito ng hugis ng kung anong bumabagabag sa isang tao. Ipinatong niya ang nagliliyab na kandila sa ibabaw ng piraso ng damit. Ang natutunaw na pagkit ay dahan-dahang tumulo. Bumubuo ng isang maliit na lawa ng likido sa paanan ng mitya. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang pagpitik ng apoy at ang mabibigat nilang paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Aling Nita ang kandila at dahan-dahan. Sa isang mabilis na buhos, itinagilid niya ito. Ang mainit na pagkit ay bumuhos sa malamig na tubig ng palanggana. Sss! Isang mahinang tunog, parang ahas, at sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, sumaglit sa pandinig ni Lino ang isang boses na kilalang kilala niya. "Lino, anak," boses ng nanay niya. Napapitlag siya. Napatingin siya kay Carlo na bahagyaring napaatras, nanlalaki ang mga mata at nagkunwaring may inaayos lang sa kanyang damit. Nakatitig silang tatlo sa tubig. Ang pagkit ay tumigas na, ngunit ang hugis na nabuo ay hindi isang halimaw, hindi isang demonyo, isa itong puno, maliit. Maganda ang pagkakabuo ng mga sanga, pero walang ugat. Nakalutang lang ito sa tubig. At sa tabi nito, isang hiwalay na piraso ng pagkit, isang perpektong patak, parang luha. "Ano yan?" tanong ni Carlo. Ang kaninang pang-aasar sa boses ay napalitan na ng pagtataka at bahagyang kaba. Hindi siya sinagot ni Aling Nita. Ang mga mata ng matanda ay nakapako sa mga hugis at ang tingin niya ay panandaliang dumapo sa isang nakakandadong baul na kahoy sa kanyang altar. Dahan-dahan niyang dinukot ang mga piraso ng pagkit mula sa tubig. Itinaas niya ito laban sa liwanag ng kandila. Gaya ng sinabi ko, nagsimula ang matanda. Ang boses ay mababa at puno ng kasiguraduhan. Ito ay isang sumpa, isang kontrata. Ipinakita niya ang hugis ng puno. Ang chicharon ang alok, ang barya, ang selyo, isang kasunduan na hindi mo alam na pinasok mo. Bumaling siya kay Lino. Ang mga mata ay nanunuot. Isinusuko ninyo ang mga alaala ninyo kapalit ng panandali ang ginhawa sa lungkot at gutom. Sa isang iglap, naintindihan ni Lino ang lahat. Ang paglimot ng ama niya, ang pagiging blanko ng mga mata ng mga kapitbahay. At kapag naubos na ang alaala, dagdag ni Aling Nita, ang boses ay isang malamig na bulong. Itinuro niya ang punong walang ugat sa kanyang palad. Wala ng kakapitan, wala ng pundasyon. Itinapat niya ang piraso ng pagkit sa mukha ni Lino. Ang anino nito sa dingding ay lumaki, naganyong isang halimaw. Magiging sisidlan ka na lang ng gutom. Lumabas sina Lino at Carlo mula sa bahay ni Aling Nita na parang lumulutang sa isang masamang panaginip. Ang gabi sa Santa Ines, na dati pamilyar at payapa, ay biglang nagkaroon ng mga aninong mas mahahaba at mas madidilim. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat tahol ng aso sa malayo, ay tila may dalang babala. "Hindi nakadati kundi ako makapaniwala dito, pre." Basag ni Carlo sa katahimikan habang naglalakad sila papunta sa sakayan. Sinusubukan niyang ibalik ang normalidad, pero kahit sa boses niya ay may bahid ng pag-aalinlangan. Baka naman may kung anong chemical lang sa mantika nila.
o food poisoning na nakaapekto sa utak. Pwede ring mass hysteria, di ba? Hindi sumagot si Lino. Hinahayaan niya lang na dumulas ang mga salita ni Carlo. Alam ni Lino ang nakita niya. Alam niya ang naramdaman niya. Ang boses ng kanyang ina. Ang lamig ng barya na hanggang ngayon ay nasa bulsa pa rin niya. Na parang isang piraso ng yelo na hindi natutunaw. Nakasakay sila sa huling biyahe ng jeep pabayan. Umaasang makalanghap ng ibang hangin, makatakas kahit saglit. Kakaunti lang ang pasahero. Isang mag-asawang pagod galing sa trabaho, tulog na sa balikat ng isa't isa. Isang estudyanteng nakasubsob sa kanyang libro, at sa pinakadulong sulok, isang lalaking hindi nila kilala, nakayuko. Ang buhok ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Ang radyo ng trooper ay nakatune sa AM station. Pero mahina ang signal. Isang pamilyar na tunog ng static ang pumupuno sa jeep. Psst. Sinandal ni Lino ang kanyang ulo sa bintana. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng poste na mabilis na dumadaan. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na isa lang itong bangungot. Bukas, gigising siya. At ang tatay niya ay magiging ang dating tatay niya. Nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Napatingin siya sa radyo. Parang may narinig siyang salita sa gitna ng static. Baka guni-guni lang. Kain. Hindi. Narinig niya ulit. Mas malinaw ngayon. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit. Hinawakan niya ang braso ni Carlo. Naririnig mo ba yon? Ang alin? Yung static? Tanong ni Carlo. Kain. Napatingin din ang estudyante sa radyo. Kumunot ang noo. At isinuot na lang ang kanyang earphones. Biglang may gumalaw sa sulok. Ang lalaking nakayuko. Dahan-dahan itong itinaas ang kanyang mga kamay. At sa dim na ilaw ng jeep, nakita ni Lino at Carlo ang ginagawa nito. Kinakaskas niya ang sarili niyang palad gamit ang kanyang mga kuko. Kinakaskas niya ito ng paulit-ulit, ng madiin, na parang may sinusubukan siyang alisin. May binubulong ito. Gutom na ako, bulong ng lalaki. Gutom na gutom. Nanigas si Lino sa kinauupuan niya. Ganoon din si Carlo. Ang lahat ng teorya niya tungkol sa chemical at mass hysteria ay biglang naglaho. Ito na. Ang pruweba. Isang estranghero sa ibang lugar na may parehong sintomas. Habang nakatitig si Lino sa lalaki, bigla niyang naramdaman ang lamig ng barya sa kanyang bulsa. At kasabay ng lamig na iyon, isang ala-ala ang bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang. Ang kanyang lola Basyang nakaupo sa tumba-tumba habang sinusuklayan ang kanyang buhok. Ang boses nito malumanay at puno ng pagmamahal. Apo, sabi ng kanyang lola noon, huwag kang tatanggap ng sukli na mas malamig pa sa bangkay. Noon, tinawanan niya lang iyon, isa lang sa mga kasabihan ng matatanda. Ngayon, ang mga salitang iyon ay isang matalim na babala mula sa nakaraan. Biglang nagminor ang jeep. Dahan-dahan silang dumaan sa tapat ng lumang sementeryo ng bayan. Ang matataas na pader nito ay tila mga butong nakatindig sa dilim. At sa liwanag ng headlight ng jeep na tumama sa gate ng sementeryo, nakita sila ni Lino, dalawang anino, nakatayo lang,
Hindi gumagalaw. Sa tabi ng isang malaki at lumang puntod na halos natatakpan na ng damo. Kahit sa dilim at sa mabilis na pagdaan ng jeep, sigurado si Lino. Ang tindig, ang katahimikan, sina Elara at Tonyo. Napasinghap siya, idinikit ang muka sa bintana, sinusubukang silipin sila pabalik. Ngunit mabilis na silang nilamon ng dilim. Naiwan lang ang imahe nila sa kanyang isipan. Dalawang anino sa gitna ng mga patay, na parang mga bantay sa isang lihim na hindi dapat malaman ng mga buhay. Hindi nakatulog si Lino ng gabing iyon. Ang imahe ni na Elara at Tonyo sa sementeryo ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, na parang isang sirang plaka. Ano ang ginagawa nila doon? Sa gitna ng gabi. Kasabay nito ang alaala ng kanyang lola ay bumabalik din. Huwag kang tatanggap ng sukli na mas malamig pa sa bangkay kini. Isang babala, isang habilin. Bigla may naalala siya. Ang lumang baul ni Lola Basyang. Nandoon pa rin ito sa ilalim ng kama sa kwarto ng mga magulang niya. Hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Doon itinago ng kanyang lola ang lahat ng mahahalaga sa kanya. Mga lumang litrato, mga rosaryo, at ang kanyang maliit na kwaderno. Kinabukasan, habang ang kanyang ama ay nasa sala at nag-aabang na naman, dahan-dahang pumasok si Lino sa kwarto. Hinila niya ang mabigat na baul. Nang buksan niya ito, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng nakaraan. Amoy ng alkampor, ng lumang papel, at ng pagmamahal na nanatili. Sinimulan niyang halongkatin ang mga laman nito. Mga litratong kupas, mga medalyon, isang lumang pandeanyo. Habang naghahanap, sa gitna ng katahimikan ng kwarto, may narinig siyang mahinang kaluskos sa likuran niya. Parang pagbuklat ng isang pahina ng libro. Napalingon siya. Wala namang tao. Baka hangin lang na pumasok sa siwang ng bintana. Ngunit ang mga balahibo sa kanyang braso ay nagsitayuan. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang hinahanap niya. Ang maliit at makapal na kwaderno ni Lola Basyang. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang lola, mga recipe, mga dasal, mga payo. At sa isang pahina, may nakadikit na isang piraso ng lumang dyaryo. Isang artikulo, nanlalabo na ang tinta at naninilaw na ang papel. Pero nababasa pa rin niya ang headline. Misteryosong sakit ng paglimot. Patuloy na gumugupo sa isang angkan sa bayan ng San Mateo. Kinilabutan si Lino. Ikinuwento sa artikulo ang tungkol sa isang pamilya. Maraming henerasyon na ang nakalipas. Na tinamaan ng isang kakaibang sakit kung saan unti-unti nilang nakakalimutan ang lahat. Ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga mahal sa buhay, hanggang sa maging isang walang laman na sisidlan na lang sila. At sa tabi ng artikulo, sa sulok ng pahina, may iginuhit ang kanyang lola. Isang maliit na simbolo, isang paikot, isang spiral. Ang parehong simbolong nakaukit sa bawat baryang isinusukli ni Elara. Napatitig siya roon, hindi makapaniwala. Alam ng lola niya. O kung hindi man, may hinala siya. Sa ilalim ng iginuhit na simbolo, may isinulat ito. Isang pangungusap na simple pero tumagos sa kaluluwa ni Lino. Lahat ng gutom nagsisimula sa paglimot. Ito na ang koneksyon, ang sagot. May isa pang bahagi ng artikulo na binilugan ng kanyang lola. Tungkol ito sa isang ritual ng pagtubos
na sinubukan daw ng pamilya para labanan ang sakit, ngunit ang mga detalye ay hindi na mabasa. Natakpan na ng mantsa at ng panahon. Isinara ni Lino ang kwaderno. May isang lugar siyang kailangang puntahan. Kinahapunan, hindi niya pinansin ang pagdating ng kariton. Sa halip, naglakad siya papunta sa sementeryo. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang lugar ay hindi nakakatakot, bagkus ay malungkot. Matataas ang damo. Nagbabakbak na ang pintura ng mga nityo. Hinanap niya ang lugar kung saan niya nakita sina Elara at Tonyo. At doon, sa isang bahaging halos nalilimutan na, nakita niya ang puntod. Luma na ito, gawa sa marmol na nilulumot na. Mahirap nang basahin ang mga nakaukit, ngunit nang ilapit niya ang kanyang muka, naaninag niya ang apelyido. Ang parehong apelyido ng angkan na nabanggit sa lumang dyaryo. At sa ibaba ng pangalan, kinaskas niya ang lumot gamit ang kanyang daliri. At lumitaw ito. Isang maliit na ukit. Halos nabura na ng ulan at hangin, pero naroon pa rin, hindi maipagkakaila. Ang simbolo ng spiral. Napaurong si Lino. Dito nagsimula ang lahat. Sa puntod na ito, sa pamilyang ito. At sa sandaling iyon, isang bagong katotohanan ang tumama sa kanya. Isang katotohanang mas nakakakilabot pa sa nauna. Hindi sila ang punot dulo ng sumpa. Hindi sina Elara at Tonyo ang mga halimaw. Sila ay nakatali rin. Kinahapunan, hindi bumili si Lino. Naghintay lang siya sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng akasya. Hawak ng mahigpit ang kwaderno ng kanyang lola. Pinanood niya ang mga kapitbahay na dahan-dahang magsilapitan, kunin ang kanilang supot, at umalis na may blangkong mga mata. Naghintay siya hanggang sa unti-unti nang dumilim at humupa na ang pila. Nakita niyang may sinabi si Tonyo kay Elara bago ito tumalikod at nagsimulang itulak ang kariton paalis sa ibang direksyon. Marahil para iuwi na. Naiwan si Elara mag-isa. Nililigpit ang mga natirang gamit. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang bigat. Nang maramdaman ni Elara ang kanyang paglapit, lumingon ito. Ang malamig na pader ay agad na itinayo ng babae sa kanyang mukha. Wala nang tinda, sabi nito. Ang boses ay kasing lamig ng baryang isinusukli niya. Umuwi ka na. Hindi nagsalita si Lino. Sa halip, kinuha niya ang kwaderno ng kanyang lola. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng kariton. Binuklat niya ito sa pahina kung saan nakadikit ang lumang artikulo at nakaguhit ang simbolo ng spiral. Hindi niya kailangang magsalita. Nakita ni Elara ang artikulo. Nakita niya ang sulat kamay ng lola ni Lino. At nakita niya ang simbolo. Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ni Elara, na parang sinaksak siya. Ang maskara niya ay nabasag. Ang mga balikat niya ay nanghina. Ang mga mata niyang laging parang yelo ay biglang nagkaroon ng apoy. Apoy ng sakit at pagod na itinago sa loob ng napakahabang panahon. Tumingin siya kay Lino. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lino ang totoong Elara. Isang dalagang pagod ng tumakbo. Alam mo na pala, bulong niya. Ang boses ay basag. Tumangulang si Lino. Ipinakita niya ang puntod sa sementeryo gamit ang kanyang mga mata. Isang tanong na hindi kailangang bigkasin. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Elara. Hindi ito sakit, Lino. Sabi niya,
dahan-dahang umiling. Sumpa ito, isang kasunduan na ginawa ng aming ninuno, maraming henerasyon na angana. Taang nakalipas, habang nagsasalita siya, ang hangin sa kanilang paligid ay tila nagbago. Ang mga dahon ng akasya sa itaas nila ay nagsimulang kumaluskos, hindi dahil sa ordinaryong hangin, kundi isang tuyong bulong na parang may isang nilalang na nakikinig sa kanilang usapan. Para iligtas ang pamilya mula sa isang salot, ipinagpalit niya ang mga alaala ng kanyang mga salinlahi sa isang nilalang. Isang kumakain ng alaala. At ngayon, kami ang nagbabayad. Tumingin siya sa malayo. Ito ang aming utang na loob. Kailangan naming pakainin ang gutom nito para hindi nito tuluyang ubusin ang mga kaluluwa ng aming mga ninunong nakakulong pa rin sa sumpa. Kaya ninyo ginagawa to? Tanong ni Lino. Halos tuwis hindi makapaniwala sa bigat ng katotohanang naririnig. Tumingin si Elara sa kanya at sa pagkakataong ito, may tumulong isang butil ng luha mula sa mata nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Dito, sabi niya. Ang boses ay puno ng pait. Gutom din, Lino. Gutom sa kapayapaan. Natahimik sila. Ang tanging naririnig lang ay ang walang tigil na bulong ng hangin. May paraan ba para matigil to? Tanong ni Lino. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Tumingin si Elara sa papadilim na langit. Malapit nang magsara ang pinto, Lino. Anong pinto? Tumingin siya kay Lino na may halong awa. Ang ika-40 araw ng pagluluksa para sa nanay mo. Ang matinding kalungkutan ninyo ang nagbukas ng daan para sa amin dito. Kapag natapos ang 40 araw, ang sumpa ay tuluyan ng kakapit sa inyong barangay. Huli na ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Hindi ito nagkataon lang. Sila, ang pamilya niya, sila bang naging susi. May isang paraan para labanan to. Pagpapatuloy ni Elara, ang boses ay halos pabulong na lang. Isang ritual na kabaligtaran ng sa amin, isang ritual ng kabusugan. Kabusugan? Ngunit ang kabayaran, huminto siya at ang titig niya kay Lino ay puno ng bigat ng isang sentensya. Ay isang alaala na kasing halaga ng buhay mo. Parang kidlat na bumalik si Lino sa bahay ni Aling Nita, dala ang kwaderno ng kanyang lola at ang mga salitang binitawan ni Elara na tumatatak sa kanyang isipan. Ika-40 araw, isang alaala na kasing halaga ng buhay mo. Bukas na iyon. Nadatnan niya si Aling Nita na nakaupo sa harap ng kanyang altar. Nagdarasal. Nang makita siya nito, tumigil ito na parang alam na ang kanyang pagdating. Alam mo na, sabi ng matanda. Hindi isang tanong, kundi isang pahayag, tumango si Lino. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Elara. Ang tungkol sa utang na loob, ang tungkol sa ika-40 araw, ang tungkol sa ritual ng kabusugan. Matapos makinig, bumuntong hininga ng malalim si Aling Nita. Isang buntong hininga na tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa nakakandadong baul na kahoy sa kanyang altar, ang baul na kanina pa tinititigan ni Lino. Kinuha niya ang isang maliit at kalawangin ng susi mula sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang binuksan ang baul. Kriik! Ang tunog ng pagbukas nito ay parang isang daing. Nang buksan ni Aling Nita ang takip, isang malamig na hangin ang huminga palabas mula sa loob. Sa isang iglap,
Lahat ng kandila sa silid ay kumislap at halos mamatay bago muling nag-apoy. Ang laman ng baul ay hindi ginto o alahas. Ito'y mga gamit para sa ritual. Isang maliit na punyal na gawa sa buto, isang botelya ng langis na may lumulutang na mga ugat, at isang maliit na aklat na ang mga pahina ay yari sa pinatuyong dahon. Mga gamit na halatang matagal nang hindi nagagalaw. Maraming taon ko nang hindi binubuksan ito, sabi ni Aling Nita. Ang boses ay mahina. Mula noong huli akong sumubok at nabigo, may pait sa kanyang mga salita na hindi narinig ni Lino noon. Ang ritual ng kabusugan ay hindi isang dasal, iho. Ito'y isang pakikipagpalitan, paliwanag niya. Habang inilalabas ang mga gamit. Ang nilalang na iyan ay kumakain ng alaala para punan ang sarili niyang kawalan. Para labanan siya, kailangan mo siyang bigyan ng isang bagay na puro. Isang bagay na busog sa damdamin. Isang alaala ng purong pagmamahal. Tumingin siya kay Lino. Kailangan mong pumili ang pinakamasaya, pinakamahalaga, at pinakapuro mong alaala kasama ng iyong ina. Iyon ang lulutuin mo. Iyon ang iaalay mo. Naintindihan ni Lino. Ang sakit ng katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang alaala ng kanyang ina. Kailangan niyang burahin ang pinakamagandang bahagi nito para iligtas ang kanyang ama. Kapag kinain mo ang inalay mo, patuloy ng matanda. Ang alaala ay mabubura sa isip mo. Magpakailanman. Mawawala ito na parang hindi kailanman nangyari. Iyon ang kabayaran. Tumango si Lino, sinusubukang maging matatag, ngunit naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi. Kailangan nating gawin ang ritual bago sumikat ang araw bukas. Sa ika-40 araw, sabi ni Aling Nita. Ito ang huling gabi. Ang pinakamadilim, mag-iingat ka. Ngayong gabi, ang gutom nila ay nasa kasukdulan. Umuwi si Lino na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na siya dumaan sa sala. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa dilim. Sinubukan niyang isipin. Ang pinakamasaya niyang alaala. Naalala niya noong tinuruan siya nitong magbisikleta. Noong ipinagluto siya nito ng paborito niyang adobo. Noong kinantahan siya nito para makatulog. Ang dami. Alin doon? At pagkatapos, dumating ito sa kanya. Malinaw. Noong bata pa siya, mga 6 na taong gulang, nagkasakit siya ng malubha. 3 araw siyang nilagnat. Hindi umalis sa tabi niya ang nanay niya. At sa ika-3 gabi, habang masama pa rin ang pakiramdam niya, dinalhan siya nito ng isang mangkok ng mainit na arroz caldo. Sinubuan siya nito. At habang kumakain siya, kinantahan siya nito ng oyayi. Sa gabing iyon, sa pagitan ng bawat subo ng lugaw at sa bawat nota ng kanta, naramdaman niya ang pagmamahal na kayang magpagaling ng kahit anong sakit. Iyon. Iyon ang iaalay niya. Pinilit niyang ikabisado ang bawat detalye. Ang amoy ng luya sa lugaw, ang init ng mangkok sa kanyang mga kamay, ang lambing sa boses ng kanyang ina. Tumingin siya sa isang lumang litrato nila sa ibabaw ng kanyang mesa. Sinusubukang ikulong ang imahe nito sa kanyang isipan bago ito tuluyang mawala. Maya-maya, narinig niya ang pagdating ng kariton sa labas. Pero ngayong gabi, iba ang tunog. Hindi na lang ito ang tok, tok, tok ng kariton, may kasama itong bulungan.
Sumilip siya sa bintana. Sa dilim ng gabi, hindi lang sina Elara at Tonyo ang naroon. Ang mga kapitbahay nila. 12 ng anino, nakatayo sa eskinita, hindi pumipila, kundi nakapalibot lang. Nakatayo sila, tahimik, ang mga mukha ay nakatingala na parang mga bulaklak na sumusunod sa isang itim na araw. At lahat ng kanilang mga mata ay nakatingin sa iisang direksyon, sa bahay nila. Gutom, isang bulong, mahina sa simula, ngunit habang tumatagal, lumalakas. Isang salitang nagmumula sa 12 ng bibig, sabay-sabay, na parang isang nakakakilabot na koro. Gutom. Ang kadiliman bago mag-umaga. Mas mabigat. Sa maliit na kusina ni Nalino, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 4 na kandilang inilagay ni Aling Nita sa bawat sulok ng lamesa, bumubuo ng isang sagradong espasyo. Sa sahig, gumuhit ang matanda ng isang bilog gamit ang asin. Ano man ang mangyari, babala nito kay Lino. Huwag kang lalabas sa bilog na ito. Nasa loob ng bilog si Lino, nanginginig. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa lamig na tila gumagapang mula sa sahig, pataas sa kanyang mga paa. Ang mga bulungan sa labas ay hindi tumitigil. Isang walang katapusang litanya ng gutom. Inilagay ni Lino ang palayok sa kalan. Nagsimula siyang magluto. Habang ginigisa niya ang luya at bawang, ang bango nito ay nagsimulang pumuno sa kusina. Isang pamilyar at nakakaginhawang amoy. Ngunit ngayong gabi, may kasama itong panganib. Isipin mo, bulong ni Aling Nita mula sa labas ng bilog. Hawak ang kanyang rosaryo. Isipin mo ang bawat detalye. Buhayin mo ang alaala sa puso mo. Ilipat mo ang pagmamahal na iyon sa iyong niluluto. Ipinikit ni Lino ang kanyang mga mata. Agad, nandoon siya, 6 na taong gulang, nakahiga sa banig. Ang init ng kanyang lagnat, ang basang bimpo sa kanyang noo, at ang kanyang ina, nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Anak, kumain ka na, sabi ng boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Malinaw. Totoo. Hinalo ni Lino ang kanin at sabaw sa palayok. Ang bawat pag-ikot ng sandok ay isang pag-alala. Ang pag-alala sa init ng mangkok. Ang pag-alala sa itsura ng tinadtad na manok at berdeng dahon ng sibuyas. Biglang ang pamilyar na bango ng arroz caldo ay nagbago. May humalong ibang amoy. Isang amoy na mapanghi. Amoy ng lumang dugo, amoy ng basang lupa, amoy ng libingan. Napamulat si Lino. Ang liwanag ng mga kandila ay tila humihina. Ang mga anino sa sulok ng kusina ay tila gumagalaw, humahaba, nagkakabuhay. Huwag mong pansinin, mariing sabi ni Aling Nita. Inaakit mo na siya. Nararamdaman na niya ang init ng iyong alaala. Gusto kanyang pigilan. Ipinikit muli ni Lino ang kanyang mga mata, mas mahigpit ngayon. Ang unang subo. Ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan, nagpapaginhawa sa kanyang karamdaman. Biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa pinto ng kanilang sala. Bang! Bang! Lino! Anak! Buksan mo to! Boses ng kanyang ama. Pero hindi hindi ito ang blangkong boses. Ito ang boses ng kanyang ama bago ang lahat. Nag-aalala, nagmamakaawa.
Anak, parang awa mo na. Gutom na ako. Bigyan mo ako ng chicharon. Isa lang. Napaluha si Lino. Ang bawat sigaw ay parang isang patalim sa kanyang dibdib. Peking tinig yan! Sigaw ni Aling Nita. Guni-guni para guluhin ka. Lino, bakit mo ginagawa sa amin to? Isang bagong boses. Mahina. Puno ng pighati. Ang boses ng kanyang ina. Napahinto si Lino sa paghalo. Ang sandok ay halos mabitawan niya. Wala kang kwentang anak. Patuloy ng bulong. Pinabayaan mo ang tatay mo. At ngayon, ipagpapalit mo ako. Ang alaala ko, para lang sa kanya. Ganon ba ako kawalang halaga sa'yo? Hindi totoo yan. Hikbi ni Lino. Ang mga luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi, pumapatak sa nilulutong lugaw. Makinig ka sa akin, Lino. Ang boses ni Aling Nita ay parang isang latigo. Puro. Kailangan mong alalahanin ang purong pagmamahal. Huwag ang sakit, huwag ang duda. Ang pagmamahal lang. Huminga ng malalim si Lino. Pilit niyang iwinaksi ang mga boses. Nag-focus siya sa isang maliit na detalye mula sa kanyang alaala. Ang isang maliit na nunal sa kamay ng kanyang ina habang hawak nito ang kutsara. Ang paraan ng pagngiti nito sa kanya sa bawat subong na uubos niya. Ang lambing sa mga mata nito. Puro totoo. Iyon ang totoo. Nang ilagay niya ang huling sangkap, ang itlog na nilaga, sa ibabaw ng arroz kaldo, handa na ito. Ang bango ng pagmamahal ay muling nanaig. Itinaboy ang amoy ng kamatayan, ngunit kasabay nito, isang malakas at nakakabinging tunog ang yumanig sa buong bahay. Ang tunog ng nababasag na kahoy. Crack! Ang pinto ng kusina ay bumukas ng may nakakayanig na lakas. At doon, nakatayo ang kanyang ama. O ang katawan ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay hindi na blangko. Ang mga ito'y dalawang butas na puno ng kadiliman. Itim na itim. Bumuka ang bibig nito at isang dagundong na hindi galing sa lalamunan ng tao ang lumabas. Isang tunog ng purong gutom, ng isang kawalan na hindi kailanman mapupunan. At sa isang mabilis na kilos, tumakbo ito, papunta sa kanya, papunta sa loob ng bilog na asin. Sa sandaling lumundag ang nilalang na gumagamit sa katawan ni Mang Ador. Sumigaw si Aling Nita. Mabilis pa sa isang kisap mata, humakbang siya paharap sa pagitan ni Lino at ng sumusugod na kadiliman. Itinaas niya ang kanyang rosaryo. Sa ngalan ng anak ng Ama at ng Espiritu Santo. Sigaw niya. Ang boses ay basag sa katandaan, ngunit puno ng kapangyarihan. Manumbalik ka sa pinanggalingan mo. Nang itapat niya ang krus sa noo ni Mang Ador, isang tunog ng pag-init ang narinig. Umasim ang hangin. Amoy na susunog na laman. Isang itim na usok ang lumabas mula sa krus. Umurong ang nilalang, umuungol sa sakit, ngunit hindi ito sumuko. Iwinasiwas nito ang isang kamay. Tinabig ang braso ni Aling Nita ng buong lakas. Tumalsik ang matanda, bumagsak sa sahig at nabitawan ang rosaryo. Ngayon, wala nang nakaharang. Muling sumugod ang nilalang, ang mga daliri ay nakakuyom na parang mga kuko, patungo sa leeg ni Lino. Ang oras ay tila bumagal. Nakita ni Lino ang mukha ng kanyang ama, isang pamilyar na mukha na ginawang maskara ng isang hindi maipaliwanag na kasamaan. Nakita niya ang desperasyon, ang gutom. Walang oras para matakot. Gamit ang nanginginig na mga kamay,
Kinuha ni Lino ang mangkok ng mainit na arroz caldo. Hinawakan niya ang kutsara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, pumapatak sa lugaw na parang mga huling patak ng ulan. Tumingin siya ng diretso sa mga itim na mata ng kanyang ama. Mahal na mahal kita, Nay, bulong niya sa hangin. At habang papalapit ang mga kuko, isinubo niya ang isang kutsara ng lugaw. Ang init nito ay hindi lang sa dila. Ito'y isang init na gumapang sa buo niyang katawan, sa bawat ugat, sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. At kasabay ng init, naramdaman niya ang lamig. Isang malamig na kawalan. Ang imahe ng kanyang ina na nag-aalaga sa kanya ay biglang nanlabo. Ang tunog ng oyayin nito ay naging isang malayong ugong. Ang pakiramdam ng pagmamahal, ang pinakapuro at pinakamatinding pagmamahal na naramdaman niya, ay hinihigop palayo sa kanya na parang tubig na sinisipsip ng uhaw na lupa. Nawawala, naglalaho. Sa labas ng kanyang isipan, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng madaling araw. Hindi ito sigaw ng tao. Ito'y isang sigaw ng pagkabigo, ng sakit, at ng isang gutom na sa wakas ay nakatikim ng isang bagay na hindi nito kayang ubusin. Isang sigaw na nagmula sa lahat ng dako at sa wala. Ang mga bintana ng kusina ay yumanig. Ang mga kandila ay namatay lahat sa isang ihip. Ang katawan ni Mang Ador ay biglang nanigas sa harap ni Lino. Isang pulgada na lang ang layo ng mga daliri nito sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, na parang isang puppet na pinutulan ng tali, bumagsak ito sa sahig, walang malay. Ang nakakabinging sigaw ay humina at nawala. Katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas mabigat kaysa sa dati. Sa labas, sa eskinita, narinig ni Lino ang mahihinang tunog. Tunog ng mga taong nagigising. Mga daing ng pagkalito. Nasaan ako? Anong nangyari? Kasabay ng katahimikan sa loob, naramdaman ni Lino ang pagbabago sa labas. Sa ibabaw ng kariton ni na Elara at Tonyo. At sa bawat supot na papel sa loob ng mga bahay sa Santa Ines, ang bawat piraso ng ginintuang chicharong bulaklak ay naging itim na abo, tinatangay ng hangin ng umaga. Dahan-dahang ibinaba ni Lino ang mangkok. May isang kutsara pa lang siyang nakakain, ngunit ang alaala ay wala na. Burado na. May isang butas sa kanyang puso. Isang espasyong malamig kung saan dating nakatira ang isang napakainit na pagmamahal. Dahan-dahang gumalaw si Mang Ador sa sahig. Nagmulat ito ng mga mata. Ang itim na kadiliman ay wala na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay ang mga matang pagod at nalilito ng kanyang ama. Tumingin ito sa paligid, sa nagkalat na asin, sa nabasag na pinto. At pagkatapos, tumingin ito kay Lino. Anak, sabi ni Mang Ador, ang boses ay mahina at garalgal. Nasaan ang nanay mo? Ang tanong na iyon, na dati nagdulot ng sakit dahil sa paglimot, ngayon ay nagdulot ng ibang uri ng sakit. Ang sakit ng pag-alala, ang natural na sakit ng pagluluksa. Bumalik na ang tatay niya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, umiyak si Lino. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa bintana, tumingin siya sa labas. Ang kariton ni na Elara at Tonyo ay nandoon pa rin. Ngunit wala na sila. Sa ibabaw ng kariton, sa gitna ng itim na abo, may nakapatong na 2 lumang 5 pisong barya. Dahan-dahan siyang lumabas para kunin ito.
At nang damputin niya ang mga barya, ang mga ito'y mainit. Ang mga sumunod na araw sa Barangay Santa Ines ay nababalot ng kakaibang amnesia. Ang mga tao ay nagising na parang mula sa isang masamang lagnat. Naaalala nila ang matinding pagkagusto sa chicharon, ngunit ang mga detalye, ang pag-aaway sa pila, ang mga blangkong titig, ang pagtitipon sa dilim, ay malabo na parang isang panaginip na hindi mo na masabi ng buo pagkagising. Tinawag nila itong ang lagnat ng chicharon, isang kakatuwang insidente na pinagtatawanan na lang nila ngayon. Kahit may bahid pa rin ng hiya at pagkalito sa kanilang mga mata. Ang kariton nina Elara at Tonyo ay nawala isang umaga na parang bula. Kasama na ang lahat ng bakas nila. Para kay Lino at Mangador, ang paggaling ay mas mabagal. Walang amnesia. Ang alaala ng mga nangyari ay malinaw. Isang peklat sa kanilang buhay. Sinimulan nilang muli ang kanilang pagluluksa sa pagkakataong ito ng tama. Magkasama, nag-uusap sila tungkol kay nanay. Mga masasayang alaala ni Mang Ador, mga kwento noong bata pa si Lino. Ngunit sa tuwing may magtatanong kay Lino tungkol sa isang partikular na masayang alaala niya, may isang blankong espasyo, isang pader na hindi niya malampasan. Siguro pagod lang ako noon, sasabihin niya, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tinanggap na niya ang butas sa kanyang puso. Ito ang presyo ng pagliligtas sa kanyang ama. Isang hapon, mga isang linggo matapos ang ritual, habang naglilinis ng bahay, may nakita si Lino sa ilalim ng aparador. Ang wedding album na nabitawan niya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang salamin sa pabalat ay basag na. Dinala niya ito sa sala kung saan nagkakape si Mang Ador. Umupo siya sa tabi nito. Tahimik nilang tiningnan ang mga lumang litrato. Ang ganda talaga ng nanay mo, sabi ni Mang Ador. Ang boses ay puno ng pagmamahal at pangungulila. Tumangulang si Lino. Minsan, sa bandang 6:00 ng gabi. Kapag tumutunog na ang kampana para sa orasyon, isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong eskinita. Ang mga tao ay biglang humihinto sa kanilang ginagawa. Ang mga nag-iinumang lalaki sa tindahan ay napatitig sa kanilang baso. Ang mga batang naglalaro ay napapahinto, na parang may isang bahagi ng kanilang diwa na nag-aabang, nanginginig, naghihintay sa isang tunog na hindi na kailanman darating. Pagkatapos ng ilang segundo, ipagpapatuloy nila ang kanilang ginagawa na parang walang nangyari. Hindi na muling nakausap ni Lino si Aling Nita. Isang araw, napadaan siya sa bahay nito at nakita niya sa bakuran ang mga abo ng isang sinunog na baul na kahoy. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagluto si Lino ng aros kaldo. Hindi niya alam kung bakit, pero iyon ang gusto niyang kainin. Habang kumakain sila, tinitigan siya ni Mang Ador. Masarap, sabi ng matanda. Huminto ito na parang may inaalala. Halos kasing sarap ng luto ng nanay mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, ngumiti si Lino. Isang totoong ngiti, isang ngiti na nagmula sa puso. Kahit pa may isang bahagi itong kulang, kinagabihan bago siya matulog, may napansin siyang isang puting papel na isiniksik sa ilalim ng kanilang pinto. Pinulot niya ito. Hindi ito isang sulat. Isa itong drawing simple parang gawa ng isang bata, isang bulaklak. Isang bulaklak na nagsisimula pa lang bumuka ang mga talulot. At sa ilalim nito, 2 salita lang ang nakasulat. Salamat,
Tinitigan ni Lino ang papel at naintindihan niya. Ang ritual ay hindi lang para sa kanila. Ito ay para rin sa dalawang kaluluwang matagal nang nagbabayad ng utang. Itinupi niya ang papel at itinago ito sa kanyang pitaka. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gutom, ang pasasalamat at ang pag-ibig na nagbubunga nito ay maaari pa ring mamukadkad. Lumipas ang 6 na buwan. Ang init ng tag-araw ay napalitan na ng malamig na simoy ng papalapit na Disyembre. Ang buhay sa Barangay Santa Ines ay tuluyan nang bumalik sa dati. Ang lagnat ng chicharon ay naging isa na lang sa mga kwentong barangay. Ikinukwento ng may halong katatawanan at isang bahagyang pangingilabot na hindi maipaliwanag. Nakatulong ang naipon ni Lino. At sa tulong ng ilang kamag-anak, nakapag-enroll na siya sa isang kolehiyo sa bayan. Kumukuha ng kursong engineering. Araw-araw siyang umuuwi para alagaan ang kanyang ama. Si Mang Ador ay bumalik na sa dati niyang lakas. Muli na siyang nagbabasa ng dyaryo, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at nag-aalaga ng kanyang mga manok. Ang pagluluksa ay naroon pa rin, isang aninong laging kasama. Ngunit hindi na ito isang madilim na hukay. Isa na lang itong tahimik na kasama. Tinanggap na ni Lino ang blangkong espasyo sa kanyang alaala. Hindi na niya ito sinubukang punan. Naintindihan na niya na ito'y isang peklat. At ang mga peklat ay hindi laging masama. Minsan, ang mga ito'y tanda ng isang laban na iyong naipanalo. Isang Biyernes ng gabi, pauwi na si Lino mula sa eskwela. Gabi na at kakaunti na ang mga taong naglalakad. Habang binabaybay niya ang pamilyar na eskinita, isang bagong amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang amoy na matagal na niyang kinatatakutan. Ito'y amoy ng usok, ng barbecue, ng inihaw na karne. Sa isang sulok kung saan madalas pumwesto ang isang magtataho, may isang bagong nagtitinda. Isang maliit na stall na may nagbabagang uling. Nag-iihaw siya ng isaw at Betamax. Habang papalapit si Lino, narinig niya ang tunog. Ang pamilyar na tunog ng taba na tumutulo sa mainit na uling. At sa ilalim ng tunog na iyon, napakahina, na kung hindi mo papansinin ay hindi mo maririnig. Nandoon ito. Isang mahinang hiss, isang halos hindi marinig na bulong, isang static na tunog na pamilyar sa kanya. Napahinto si Lino. Ang lahat ng balahibo sa kanyang batok ay muling tumayo. Tumingin sa kanya ang nag-iihaw. Isang binatang nakangiti. "Kuya, bili na kayo. Alok nito. Masarap to, promise." Ang ngiti ng lalaki ay totoo. Ang mga mata nito ay ordinaryo. Walang anumang kakaiba. Walang anumang madilim. Tinitigan ni Lino ang nag-iihaw. Tinitigan niya ang karne sa ihawan. Tinitigan niya ang mga taong masayang bumibili at kumakain. Maaring guni-guni niya lang ito. Maaring isang peklat na hindi lang sa puso, kundi pati na rin sa pandinig. O maaring ang gutom ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Nag-iiba lang ito ng anyo. Naghahanap ng bagong sisidlan. Hindi nagsalita si Lino. Tumango lang siya ng bahagya sa nagtitinda. Isang pagkilala na hindi nito naintindihan. At pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad muli. Ang mga hakbang niya ay kalmado sa simula, ngunit habang papalayo siya, unti-unti itong bumibilis. Hindi siya lumingon. Sa kanyang likuran, ang tunog ng taba na pumapatak sa uling
at ang napakahinang bulong ay dahan-dahang humina hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng karaniwang ingay ng gabi.